Manager Atty. Rufil Fernandez Banyo. Niya si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa Buton niadtong Sibya ni niadtong istasyon DYHP 612 sa dial sa tong maradyo. Nya pasalamatan natong dako ang atong station manager Atty. Rufil Fernandez Banyok nga mihatag sa oras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko ang pahayagan sa kamatuoran. So, may gabi tanan, labi na kanunay nagsunod sa atong programa si Brother Willie Cabiluna ug Sister Lady Cabiluna o upan pa natong makaigsunan nga naminaw karon sa DYHP. So, niya may taga Negros Brother, so ato ning entertainon si Brother Randy Masicampo. So, Brother Alvin Masicampo. So, mayong gabi mga igsuon gid ni Kristo o labi na ka Brother Sok Fernandez o sa tanang mga kaubanan nga niya dinhi. So ako ang pangutana may tungod aning nakadaiya nga mga translation sa Biblia Brother Sok. Bagay ba ni natong dawaton or bagay natong tuhuan kining lain-lain nga version sa Biblia? Kana lang sa ako pangutana Brother Sok. Karang pangutana nga bisag unsa bang hubad o translation sa Biblia ato bang dawaton. Sa mga Catholic faith defenders, mugadir gyud minyana. Magkupot gyud minyana. Pero kinahanglan nga doon natay ginganlan o original translation or origin of the Bible. Na mao ang ginganlan nato o natong hubad sa Biblia nga gikan gyud sa karaang mga tao. Ang bantugan nga maghubad sa Biblia usa ka apostol sa Ginoo usa ka pinilan sa Iglesia Katolika. Unya usa siya ka tawo nga daghang kabangkaagan kaybaw sa languages. Kasabot o makasuwat sa Griego o Aramaiko, Hebrew o Latina lingua. Kining Latina lingua mao niya siyang ulahi tungod kay mao niya ang naila nga usa ka pinulungan nga naabdan o na kasabot ang daghang mga malamon nga mga tao sa kalibutan sa niadtong panahona. Human sa Griego mao nang Latina lingua, Latin language. So, ang mga hubad niya na duol kay sa original, mo ni atong tuhuan. Pero og mangutana ka sa Catholic faith defenders o dawat pa niya na amo ng tapukon ya kada bahin sa translation among tanahon kung natukma ba sa original translation. Dili ta mo dawat na diya. Pero we have to study atong gingan principle of comparisons. Mo na nga atong mahimo. Catholic faith defender, dili ta mo diya niya na King James Version o uban nga mga version sa Bible ato nang gitagad, atong gitigom niya ato sang itandi sa mga karaang hubad o modernong hubad sama sa New American Bible o sa Catholic version. O sa mga igsoon, mo na atong tubag ni Brad Alvin gikan ni sa Negros, sa Dapitas Negros, no? San Carlos, Negros Occidental, no? San Carlos. Atong balik ni Brad Aling Bacalso, pasigno na i-follow up si Brad Alvin sa pledo niya dong. Daghang salamat Brother Sok, nya sa dili pa ato sang recognition ang naminaw ron ang tan-aw sa atong Facebook si Brother Nicole Cabonilas Bulacau Cebu City uni Kukoy Gonser ug Ninit Gonser Bulacau Talisay City Cebu o si Romulo Cabillion diha sa Bulacau gihapon. So, may gabi kanatong tanan nga kanunay mong nagsunod sa atong programa. Doon naman siya follow up Brother Sok si Brother Alvin Masicampo so atong paminawon. So daghang salamat sa tin-aw kayo nga tubag no. So kinahanglan gid nato nga studyhan gyud
ang matag version ug matag translation sa Biblia. Ako ang paluap nga pangutana, Brother So, kay sumala dili ni gikan ako, sumala sa Seventh-day Adventist nga kini kunong Genesis kapitulo 1 bersikulo 26, kapag ingon sa Dios diha nga buhato nato kining puong nato, wala kuno ni sa original nga Hebreo. So palihog kog patinaw na Brother So kung tinuod ba na ilang giingon. Ako pangutana, sumala pa sa ilang giingon nga kining Genesis 1:26 ang pulong nga buhato nato or pulong nato wala kuno na sa original nga Hebreo. Muna ilang giingon, Brother So. Well, with due respect to them, nga naghimo sila comparison regarding the Genesis 1:26. With due respect to them, taga na to sila pagtahon. Pero diha sa Iglesia Katolika, naagid tay original nga nganlan na to manuscript nagsuwat gyud sa kamot sa mga karaang mga tao sa Dios, mga munghi nga nag-cover, nagtapok sa nakalalaing bersyon sa mga pulong na sulat sa kasulatan. Gihayag nila o gilang gipalugdang unsa gyud ang mga libro nga gilamdagan sa Espiritu Santo. So, ang ilang isulti nga buhaton nato ang Genesis 1:26, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. O sabay ilang reklamo na doon. Ang ilahang reklamo is ang amplified nga translation kuno sa Katoliko, kani amplified ba? Sayop kuno na kay naa man diha mabasa ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sumato nila sayop kay wala kuno sa original. Kanang Amplified Bible, usa na ka Biblia nga gisalutan og somewhat interpretations. Dili original gyud without the interpretations. Maringan lag Amplified Bible. Nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, nya open close parenthesis, ang Pater, Elios et Spiritus Sanctos. Butang dito ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Mo'y ikahulugan na niya ng nato. Buhaton nato ang tao sama sa dagway, o kinsa ng nato kay plural man, daghan man, tulor gyud. Mao nang Amahan nga mo si Yahweh, Yeshua ang anak, ang ni Jesus sa Hebreo Yeshua, kunya ang Espiritu Santo Paraklito, maglilipay. So, gigan lang nag-amplified, tungod kay ang original gisalutan og somewhat interpretation regarding the concerned passage of the scripture. Parang ipuna na ba? Pero dili man ako kitundo sa Iglesia Katolika nga kanag yung ginganda na to Amplified Bible. Sa ito pang Biblia, gipadak-an pag yun. Ang ato, katog yung original Bible. Although nga kanang Amplified Bible, aiding sa ito pa ni tabang ngayon sa may sabot anang nato. Buhato nato ang tao sama sa itong dagway. Kinsa man ang nato? Let us make man in the image of our likeness. Ang sa grammar, kanang make, let us make man, kanang as diha, daghan man. Muna kinsa man na. Muna gibutang dito sa Amplified Bible, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Muna nga nag-amplified. Kay intrahan na, gipunan na, o kung sa'y buot, ipasabot niya na. Kadtong nganlan na to original translation, waman magbutang anak ngan, o kinsa na siya. Pero naamugo na sa 1 Juan 5:8. Nga dunay tulong nagpamatuod sa langit, ang Amahan, si Yahweh, ang Anak, Yeshua, si Jesus, o ang Espiritu Santo, o kining tulo usara. Mo nang gipuno na, aron pagpasabot kinsa nang nato, buhato nato. So, balik ko na to, strictly speaking, sa atong inoto striktong pagpasabot, dili na ito butangan interpretation daan. Pero magkatabang na nagbasa, nga kay ka magkaagay. So, mauna ka ito'y kapahayag sa pagkatanan ni Brad Alvin Masikampo, taga Negros, o ato sang tagdon, ng uban, i-introduce nungling,
ato mga igsoon nga dunay katuyon. Daghang salamat samtang ang lain nga mangutana napamandiha ato sang follow up ni brother niya naman si brother gustong mangutana so ato lang pabuton kadiyot kay nisaka na sa stage. So si brother Ronnie Secretariat. si Ronnie Sekretarya Sambag do. So atong paminaon si Ronnie Sekretarya. Brother Sok, tinuod ba ng gigugma sa Diyos ang mga tao? Mga tatan, bobo ra kayo na. Sige na. Nada sa balang kasulatan na sa nga na itong Book of Proverbs, panultihon, 17:8. Nga naingon ng Diyos nga ako nahigugma kaayo sa tao o nagpaabot ko nga ang tao mahigugma usab ka nato. So gipamukatan sa Ginoo pagpaybaw nga siya nahigugma ka nato. Unya sa 1 Juan 4:9, ang Diyos mo'y unang nahigugma ka nato. Nag-una siya pahigugma ka nato. Busa mausam usab nato siya gugma. Amor kun sipaga. Mauna nga ang imong pangutana nga tuod ba nga sa pangutana nahigugma ang Diyos. Klaro gyud kay na litok yun sa Biblia nga ang Ginoo nahigugma sa katawhan. Ug kung kita mobawas og gugma kaniya, siya ang unang nahigugma kanato, ang Diyos. Amahan nga way sinugdan ug way katapusan. Salmos 92:10. Daghang salamat follow up si brother Sok. Kung gigugma sa Diyos ang kalibutan, ang mga tao, ngano nga daghang mga masakiton, mga pobre, way kaon, kanang naligisan sa jeep, mga batang panggagmay. Yung ano man na, what is the cause? Kasi yun yung danana. Atong hinumduman na Ronnie Sekretarya. Atong hinumduman tagsa-tagsa nga ang Ginoo maghimo niya na makatalagpan. Sama-sama sakita o doon na tayo mga alsa nga dagkong problema o gani kita ngay mo paybaw magpasalamat sa Dios sa atong panahon karon nga bago pa lang yun. Karon lang yung adlaw gideklarar usa ka deklarasyon sa kalibutan nga gubat sa Iran o sa USA o Israel natapos. Lipay kay ta. Dako tagpasalamat sa magagahom nga Dios kay nama sa Isaiah, na unahon na to sa Salmos 46:9. Nagimo ng Ginoo nga dili siya mo'y hinungdan sa gubat, kundi nga atong mga sala. Ug matod pa niya nga way makahimo pagpahunong sa gubat, gawas kanako. Sa ato pang Dios lamang mo'y makapahimo sa paghunong sa gubat. Ug gani nahunong ng gubat. Pasalamat tas Ginoo tungod sa daghang kang nagampo. Simbatag sa adlaw ang mga simbahang Katoliko nagsugwak kay gipasiunas pare ang paybaw. Kinahanglan magampo ta. Kay dako kay kadaot ug katalagman nga yaguman nato. Bisag layo ra ning gubat sa Middle East pero matakdan ta. Maangin ta sa kamahal sa palaliton tungod kay nagnihit ng mga krudo, gasolina, kitipigan sa mga nasong nagubat. So, balik sa kadit kayo. Nga, balikon ako. Teksto ni Biblia na sa Jeremias 9:27. Niyo na Ginoo, kung moabot na gani, naghingapin na ang sa mga tao, naggrabe na ang sa mga tao, akong ipada ang gubat, ang mga sakit nga mananakod, mga katalagman. So, ang sala, mo hinungdan sa mga katalagman, mo hinungdan sa mga kalusudanan nga itong nangkon, dili nato ipasangil sa Diyos. Kaya na sa Biblia, kung nakingapin na ang kasalanan sa mga tao, akong ipadala. Umabot kanila ang gubat, mga sakit nga dugay maayo, mga katalagman. Mao na atong tubag sa pangutana. Daghang salamat niya mobalik siya pangutana brother Sok. Sa 5 years ago, kanang nadamgo ko, mga kadlawon to,
naglakaw ko sa Capitol, padung diri sa Carbon. Opo ko abot sa di pa ko dapit sa doon sa Capitol, nagpasad man ang kawatan, mga kawatan, kanang mga katawhan ba nga mga bata, gagmay, dagko, mga unsada, mga babae dilaki nang higda sa nangamatay gid ko na sila, anong nangamatay gid sila kay di naman akong hikapon, di naman mo ginawa. Nya wa sila kanang samad. Nya karon unos ka gikan ko sa Carbon, gikan ko sa Capitol, naglakaw jud ko hantod jud sana. Uno gid ang kilid diri gikan ko sa Capitol, diri puno gid sa mga patay. Nya karon mga tana ko nimo kung tinuod ba na nga may tabo. Niingon to sa Biblia, ano ingon tong sa nagsulti nako sa damgo siya nga mao ni may tabo. Ang sinugdanan sa gubat sa tibuok kalibutan mao kuno ng Sparkly Islands nga nasa sa Pilipinas, mao kuno na sinugdanan sa tibuok kalibutan. Thank you. Kaya damgo man nimo. Imo ra ng damgo. Ya, inoon nimo pahayag nga si mo damgo pagpadong na nimo sa Kapitolyo nga kadlawon mo to ning abot katag ang daghan kay naghigda nya pulos na mga minatay. O kunya nagauna-una kasi mong damgo nga doon nainom nila nga makahilo, nakaon lang makahilo. Nga siya, ayaw pagsulti di mo gulingon kay klaro mo, ayaw gihinom di, ayaw kalimti nga, damgo na nimo ha? Damgo na nako. Sa damgo na nako, nabay damgo nga matinod og dili. Di ba katong karaan nga panahon, magdamgo-damgo naman sila. Nya karon, mo gina nga, ang sinugdanan sa Third World War, mao kuno ang Sparkly Islands niya moilog ang Sparkly Islands ang Sparkly Islands ilugon sa China. Niya mulaban man ang kanang USA, Amerika. So anak ko na maghubot jud tibok kalibutan kay ang North Korea mulaban, ang Russia mulaban, hantod maggubat na, magbinumbahan na. Niya karon boss, ang kana ko hinuna sa nangamatay sila sa speaking di sa atoon ako ningan siya nga gibombahan man na sa China og poisonous bomb. Ito na kanang kuan kanang buto makahilo kuno na ginanggay ko nga aron ka malawas pag-count down og lawom kay mga inani tinpit gud na nya masuod imong pamilya ignite panahon nas gubat makita nimo ang mga daghan na kay mga Chinese mamumba man na sude mo sila sa yuta takupin ninyo para di mo mahilo sa bomba. Mora na di boss. Thank you. Wala kang gilibogan ka. Tinuod ba na dili? Mao ka na iyang pangutana, Brother Sok, sa iyang damgo nga gidamgo siya nga ang hinungdan kuno sa gubat unya sa Third World War kini kunong Spratly Island kun West Philippine Sea. So Brother Sok, Doling dakong pagtahod na to niya kay damgor man na muna nga na damgo nga tinuod na siya damgo di tinuod. Muna nga mingnon lang ta nga imo man ang damgo o ginaot unta nga dili na matinuod nga maggubat nga anigin magsugod sa Pilipinas. Muna nga damgo man na nimo pabutan lang nabay may tabo nimo tabo sa Pilipinas. Kay damgo man na nimo. Okay, arita sa dili damgo ha kay may mo man ang damgo tinuod may mo sa dili. daghang salamat Brother Sok kay pahubad lang to sa kanang maayong maghubad sa mga damgo. So mubalik man si Brother Alvin Masicampo sa Negros Occidental sa atong paminawon. May gabi pag-usab mga igsuon. So ako lang pangutana, sumala din sa Mateo 28:19-20. Nagsugo si Jesus, kini nga pangutana gikan gyapon ni sa laing pagtulunan. Nagsugo si Jesus nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ato pasugo ni.
matud pa nila, Brother Sok, ilahang argumento ani, kanang pag-ingon kuno nato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, usa kuno na ka pagsumay-sumay. Kay nga naman, kung suguon kuno kasi mong ginikanan, pagpalit, ingnon ka, pagpalit ito kalamay. Unya, pag-abot nimo sa tindahan, mo ingon rapod ka nga, pagpalit dito kalamay. Kay gisuon raman nimo. So, ingon ana kuno nang nahitabo sa Mateo 28:19-20. Pag ingon ni Kristo nga bunyagi sila sa ato pasugo sa ngalan sa Amahan, ang gusto nila ipasabot nga bunyagi sila sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sa Espiritu Santo, sa ngalan sa Amahan. Mo'y gusto nila nga ipalusot. So, direct to the point sa ilahang pag-ingon nga sumay-sumay kuno na siya, Brother Sok. So, kanara akong pagutana. Wala din lang kasabot nga ling sumay-sumay. Kana, that is a command. Sugo man na. Nga yung paglakaw kamo ngadto sa mga kanasuran. O giwali nga kung may balita, tudluin sila. O bunyagi sila sa ngan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. That is a command. Sugo na siya. Dili sumay-sumay. Sumay-sumay mingunta nga na may tao nagkiyang-kiyang ng tao nagkiyang-kiyang niya katawa. Yung tao nagkiyang-kiyang. Ang yasang kauban ni sumpay sa ang tao nagkiyang-kiyang, tao nagkiyang-kiyang. Muna sumay-sumay. Pero kanang isgutan diya, sugo na. Ato basa na sa Kil 12:28. Nga ningon na Ginoo, kung doon na kay ko'y gisugo, tumana dahil na ayaw yuswag. Kanang isgutan ni Kristo, dilim na sumay-sumay. Kaman. Paingon ni Kristo, panglakaw ka mo o iwali ang may balita. Yan, sa mga mga tuog lang mga apostolis. Di dili matuman. Wa sila katuman sa sugo sa Ginoo. Kunya kadtong mudawat kaninyo, mituog kaninyo, bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. So una, panglakaw kamo, iwali ang may balita. Yang kedua, sa diyang mudawat na sila, kinahanglan nga sila bunyagan sa ngalan samahan ug sa Anak ug Espiritu Santo. Ya, ang sugo sa Ginoo alang mas na mga tao. Ya, ang bata tao man. Asa mabasa? Nasa San Juan 16:21. Ang usa ka babae nga magbati is pagpanganak, bati og kasakit, pero dihang may mugso na ang usa ka tao, malimtan niya ang kasakit sa pagpanganak. Busa ka ang bata, tao na. Kita ka ingon nga ang baktin dili baboy, ang ito'y dili iro. So, ang bata, tao na siya. Usa apil siya kay ningon Ginoo, gawas ang tao mataw pag-usap sa tubig ug sa espiritu, dili siya kasuod sa langit. San Juan 3:5. Ug kanang pagkasultihas Ginoo pasabot na sa bunyag. Nga ang bunyag usa ka tawo nga dako pasiyonhan una og pagtudlo, pagpasabot sa mga pagtulungan ni Kristo. Ya dayon andam na baka sa pagdawat ni Kristo. Oo, pinagi sa bunyag. Oo, sa bunyag na siya. Pero ang bata, kaya di pa man nakasulti, mga panay panimuot, ang mutubag diha sa pangutana, ang ginikanan. Nga inyo ba rin nga niyanhi ba kamo, aron nga bunyagan, kining bata, lalaki o babae ba? Nga ginikanan, mingon, oo, amo ng kabubuton. So, kining ilang pagsanong o oo, nagpasabot ka na, nga ilang kabubuton nga bunyagan ang bata. Ang pangutana, asa man mabasa sa Biblia, nga apil ng bata ang bunyag, nasa Biblia. Wala na mabasahi sa itong mga igsoon, nasa Buhat 2:38. Sa Buhat 2:38, alang sa mga dagko ningon si San Pedro, pag hinulsol mo sa inyong mga sala, magpabunyag mo, o makadawat mo sa pasaylo sa inyong mga sala, o makadawat mo sa Espiritu Santo. Alang to sa dagko, klaro kayo. Ang mga dagko, gisguta, gisingon San Pablo, aradel San Pedro, pag hinulsol mo. Pero pag humaniag sulti niya na may tugos munyag, ningon siya, kining sa ara, dili lang alang kaninyo, kundi alang usab sa inyong kabataan. Nga kining bunyag lugar, dili ni alang lang kaninyo, alang sa kabataan. Akong gitunao sa Greek Bible ang kabataan. Sa Grigo, teknois. Teknion sa singular. Ang bot sa kabataan, sakling bibi. Small baby. Sa tapaon sa rin ang ingon nga, apil sa bunyag, mga bata nga
sakling nagsusu pa kani, gagmay nga bata. I-appeal sa Ginoo sa pagbunyag ang bata. Nan, kaya ang bunyag para mas pasaylo sa sala, naday sa ang bata. Dili na iyang sa, pero napanunod niya. Nga na sa Lamentasyon ni 5:7, amo mga amahan, nangamatay na. Amo mga amahan, wala na. Apan kami, nagkapanunod sa ilang kasalanan. Sa bata, nagkapanunod sa mga sala. Dili siya nagbuhat. Asa mabasa? Naa sa Isaias, Kapitulo 48, versikulo 8. Ang usa ka bata, nga naa pa sa tiyan siyang inahan, doon na nay sala. Kanang sala dili iyang gibuhat, mo nga nagsala nga panulundon. Muna kay ang bunyag pasaylo man sa sala, kinahanglan bunyagan ang bata aron pagkuha sa salang panulundon o pagsulod sa kalag sa bata sa grasya ni Kristo. Nas Galacia 3:27, Galacia Kapitulo 3, versikulo 27, ang wa pa mabunyagi, wa pa magsulob ni Kristo. Pero dihang mabunyagan ka, nagsulob na ka ni Kristo. Busang baut ang bata, nga bata pa namatay, wa mabunyagi, wa na siya magsulob ni Kristo. Anugon kayo? Kaya kanang pagsulob ni Kristo, buti pasabot, nga gipanag-iya ni Kristo, o kang grasya sa pagkuha sa salang panulundon, gisangon usab, gibubo usab sa Ginoo, niya ng bata nga gimunyagan. Busa, i-appeal ko ang bata sa bunyag. Kay pagkuha sa salang panulundon, ang bata, di pa man mabunyagan, pinagi sa pagtubag-tubag pangutana, ang bata, ang ginikanan mo ay musulti mo, tubag. Pero ang pagbunyag, adto gyud dapat sa bata. Magkuha ang pare og tubig, kunya iyang isa ang usaba ka sulanan niya sa tubig nga gibinitahan, ug mingo siya, ako, magabunyag kanimo Juan de la Cruz, ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Muna litukon sa pare. Ang gikuha sa pare, katong Mateo 28:19, bunyag sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Mauna ang atong tubag sa pangutana, balik ta ni Brad Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Alvin Masicampo. So sa dili pa ato sang i-greet atong makaigsunan diya sa Kandulawan si Brother si Joseph Bagalso, aduna si pangutana karon. Unya si Bianix Llamido, si Ernesto Cabaluna o si Brother Nelson Largo atong kaubang lay minister, si Brother Juscoro Ginoo, si Brother Sami Delbo o si Brother Jerry Abacan. May gabi kanatong tanan. Nya mobalik siya pangutana si Brother Alvin, Brother Sok sa atong paminawon. Ako lang ipangutana, Brother Sok, sumala sa kining unsa magitinuod nga pangalan sa Dios Amahan, kini bang pong Yahweh or pong Jehovah? Kanara, Brother Sok. Diya sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 3 nga susurahan. Ipatawag sa Diyos si Moises pagsaka o pagtunga sa bukid aron pakigtagbo sa Diyos. Kanya samtang nagkaduol na si Moises sa presensya sa Ginoo, doon ay tingog iyang nadungog hunong og hapa. Kay kanang yuta nga imong gitumban sagrado og balaan. O sa si Moises di hapa. Og natubang siya pag-usap sa Ginoo. Og nangutana siya, O Ginoo, unsa may imongan? What is your name, Almighty God? Unsa may imongan makagahom nga Dios? Ang atong Ginoo miingon nga, ako ang mao ako, kini akong ngalan. Kung ang akong ngalan mao si Yahweh, kay ako walay sinugdan, walay katapusan. This is my name. Kini ang akong ngalan, Yahweh. Pero sa sultianay sa Ginoo kang Moises, ang gigamit sa Ginoo pinulungan nga Hebreo. O sa ang Hebreo nga Yahweh, tuwat na sa tulo lang ka titik, Yud, He, Waw, He. Yud, He, Waw, He. Pat ka litra. O pat ka titik.
dili na mabasa kay wa may vowels. Usa ng vowels mo nang patingog sa grammar pas Pinisaya. Patingog. Kanang patingog mo na nga musahon ta di og word pinagi sa vowels a i e o o. Mo nga nag-vowels. Pero ang yud hi waw hi way vowels. Di ka kabasa na. Di ka kabasa may spelling nimo. Pero di ka kabasa. Pero ang Diyos kay siya may tinugdan sa kaalam, ipaibaw niya, ang akong ngalan mo si Yahweh. Ako way sinugdan, way katapusan. YHWH. Nga ma-pronounce na to og Yahweh. So, muna nga ang pong nga Yahweh nasudlan na og A, I, U. Kung sa mabasa na ang upat ka litra, Yud, He, Wow, He. So, dili mo may spelling. YHWH. Dili mo mabasa. May spelling na nimo. Pero butangan na nimo A, I, O. Kuman sa Y, sa mabasa na Yahweh. Yahweh. Sa ito pa, siya nga way sinugdan, way katapusan. Dili Yahweh skandalo. Pero nga, sa mga tuig 200, doon ay mga scholars dito sa Jerusalem. Nganlan sila o mga quadraginta scholars. Bot sa bot 40 wise men. Ya, di man sila ka suwat niya na pinagi sa di nila malitok kung why vowels mo ng yud, hi, waw, hi. Ilan ang mabasa? Yahweh. Way sinugdan, way katapusan. Pagsunod nga usa ka tuig o mga tuig 400, doon ay mga scholars nga dili na mga Katoliko nga ang YHOH ilang gipunan og I o A. Mo na nga ang Y gipunlan nag J, mo nang malitok nag Jehovah. Kanang pong Jehovah that is kombinasyon sambog sa pong nga Yahshua o Yahweh YHWH gi usab nila mo nag GHWH yang pun anlag AEO mo nang na Jehovah. So dili na original nga Jehovah. Ang original mo Yahweh. So balik ko na to, the word Jehovah is not original name of God. Kundi usa ka sambog sa YHWH ipunag AEO mo na mabasa nag Jehovah. So balik ko na to, ang pong Jehovah dili na original nga ngan si Ginoo. Gikan sa ngapil si Ginoo ang ngan mao si Yahweh. Ako ang way sinugdan, way katapusan. Meaning Yahweh, dili Yahweh skandado. Kundi way sinugdan, way katapusan. The word Jehovah is a combination of consonants and vowels. So mao na atong kasulti niya na ngampong Jehovah dili na original nga ngan sa Dios. Usa ang bisag kinsa makaibaw sa ngalan sa Dios, matawag sa Dios ug makapaminaw siya. So Yahweh nga atong tawag sa Ginoo. Pero kay Ginoo kay makasabot na siya sa tanang pulong, ininsik, Hinapon, Amerikano, Espanyol, Binisaya, Tagalog. Kasabot na Ginoo. Bisag galing magkanguhal ka og tawag niya, pero siya imong gitumong God understands you. Ang Dios makasabot nimo. Balik ta ni Brother Aling bakal. Sa dili pa tamo adto sa laing pangutana, Brother Sok, di ay padaan ni Joseph Pacalso nga pangutana. Ang iyang pangutana kanang iyang gikutlo din na sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. Ingon dito nga bisan ang imong sala ingon kadagtong pula, paputihon kini sa niebe. So bisag unsa no kadako sa sala pasayloon ni. Pero dinha sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32 ningon mga dunay sala nga dili mapasaylo. So unsa ning sala, Brother Sok, og explain paleho kay naminaw ron sila. Ngayon ang Diyos, Jesus mingon, bisag unsa nga sala, bisag unsa kadaghan sa inyong sala. Kung maginulsol mo, ningon ang Ginoo, ako mong pasayloon. Bisan pang inyong kalag dagtumpula or itum, ang inyong kalag akong paputiun sama sa ngibe, sama sa gapas, puti kayo.
kung ang tao siyang pagkamakasasala, iyang giangkon iyang sala, naghinulsol siya mga sala, o nagbag-o siyang kinabuhi. Kaya tinuod nga meaning sa paghinulsol, mao ang pagkunong pagpakasa. So, pasiloon si Ginoo. Pero may buong takay, sa San Mateo 12, versikulo 32, mingon man ang Ginoong Hesus, nga bisag kinsang makasala batok samahan, mapasaylo. Bisag kinsang makasala batok sa anak, mapasaylo. Pero kinsa itong makasala batok sa Espiritu Santo, dili siya mapasaylo nining kalibutana o sa sunod nga kalibutan. Muna nga kuryoso ta, magdahon ng atong pagbati, unsa man ang sala? Dili mapasaylo. Kay makasata sa anak, mapasaylo. Kasata sa amahan, si Yahweh, mapasaylo. Makasata ni Yahshua o Jesus, mapasaylo. Pero makasata sa Espiritu Santo, dili ta mapasaylo. Gusto ta. Maukiton kay nga itong kasing-kasing nga, unsa maning sala batok sa Espiritu Santo, aron nga likayan na to kay makasaan niya ta na. Mauna ang nasa muna-una. Na sa Hebrehanon 6, 4 nga to sa 6. Maminaw tanini. Ningon ang Diyos nga kamo nga gitawag na sa Diyos. Kamo nga nidawat sa Diyos. Kamo nidawat ni Kristo. Giangkon mo ni Kristo nga iya. O nga niya na nahimo mong pag-o nga tao. You are born again in the parlance of the Lord. Na pag-o na imong kinabuhi, pag-o na kang tao. O dili na ka magpakasala. Asa 1 Juan 3:9 nga ang gipanganak sa Dios dili na magpakasala. Sa to pamingon mga ta, ang kalisod sa dili ta kasama kasama kita. No, that is not really true. Kaningon Ginoo sa diha nga ikaw gipanganak na nako, ako imong amahan ang Dios. Ug pinaagi sa kong gugma ug imong pagpangayog pasaylo, gipasaylo ta ka. Anak ta ka sa Dios. Ug ang anak sa Dios makahimo sa dili pagpakasa. Mind this word, makahimo ta kay niya man sa to kasing-kasing ang pagpili. May piliun na to. Ang Dios nga tag-iya sa langit o ang yawa bang mo tag-iya sa impierno nga itambog ta dito magpakasa ta. Ang atong kalag atong kasing-kasing mayon dili magubuang nga magpili gyud kog pakasa nga maangkon hinong ko siyawa. Kinangladyo nga dili ko magpakasa, maglikay ko sa o ang Ginoo na yun, di makahimo ka paglikay sa makahimo ka sa dili pagpakasa. Pero more nga ningon ang Ginoo, pero dunay mga tao nga bisan sila nagpag-una, bisan sila gi hataga nagtitulo, son of God or daughter of God, mituyog yun pagpakasa. Muna gingon niya sa Salmo, Hebrehanon 6, 4-6. Kini mga tawag na bag-ora, mga anak na sa Diyos, born again na, mituyog yun pagpakasa. Gilansang nila si Jesus pag-usap. Gipakaulawan nila si Jesus pag-usap. Ug kanang mga tawag na dili na kahinultol sa paghinulsol. Repeat, ako balik ko na, kanang mga tawag na dili na kahinultol sa paghinulsol. Nga naman, kay wa may sa nga dili pasiluos Ginoo makahinulsol ta. Unya kining matanga sa tao, di naman siya kahinultol. Di na siya kahinultol pag hinulsol. Dili na. Dili siya mapasaylo. Kay wa may sa nga dili pasiluon si Ginoo kung makahinulsol ta. Kung saan na pag hinulsol? Ang atong kasubo nga nakasa ta. Nga kita mibulag sa Dios o nakikitipon ta siyawa. Mao ni ang sala. Atong paglapas sa sugo sa Dios. Muning sala. Ya kining tawhana wala na. Matod pa gilansang nila pag-usap si Kristo. Gipakaulawan nila si Kristo sa dayag. Unya ang kastigo dili na sila kahinultol sa pagpangayog pasaylo. Repeat, dili na sila kahinultol sa ilang kugalingon. Mo na sila ka dili pasaylo. Ano ba? Di naman maghinultol. Di na kahinultol. Kay bisagon sa kadako sa o kag gidaghanon sa niya parehas bas sa kalibutan nga di mahiyap pasaylo nas Ginoo kung kita nihimog tinuod nga paghinulsol nga maong paglikay sa sala ug pagbuhat ug mayo nakaron kini kay di na magkahinulsol o di kini mo pasaylo
So, ang meaning ana kung mangutana ka, unsa magay kahulugan ana nga di ta mapasaylo? Ginganlan na sa English, so final impenitence. Final impenitence. Final impenitence. Unsa man ang final impenitence? Unsa may meaning ng final impenitence? Di gyud paghinulsol bisag na nasa ngilits kamatayon. Dili gyud maghinulsol bisag na nasa sa ngilits kamatayon. Kaya bisag gamay na lang, pila na lang ka minutos, mabugto na itong ginawa, o makahinulsol ta, makasangpit ta sa ngalan, sa Ginoo, luwas ta. Nasa Biblia na. Roma 10:13. Bisag kinsang tao, nga sa yugto sa iyang pagtawag sa Ginoo kaniya, makahinulsol siya, pasayloon siya sa Ginoo. Mao na, unsa kamayo ang Ginoo. Unsa kamay gugmao ng Ginoo. Dili siya buot nga dunay usang may impierno, kundi ang tanan, kutos mahimo, muduol kaniya, mulingi kaniya, og sa adlaw sa kamatayon kung makahinulsol, biba, kadang tawhana, pasudlon sa Ginoo sa langit, human makapabayan siyang kasalanan. So, mao na ato katubag. Unsa rin ang sala Espiritu Santo? Final impenitence. Balikon ako, final impenitence. Kung sigulugan ng final, sa ito pa, bisag na singilit sa kamatayon, impenitence gyapon. Sa ito pa, di gyud maghinulsol, bisag na singilit sa kamatayon, dili maghinulsol. Kay lagi, bisag unsa kadaghan sa sala, bisag unsa kadako sa sala, kung makahinulsol ta, iya magyong pasiluon. Para sa Jeremias 18:28, duol kamo kanako niyong Ginoo, hinulsulin ninyo yung sala. Kaya ako mong pasiluon. O sa diha ang maghinulsol mo, punong pagpakasa. Pagtuman na sa sugo sa Dios, o gablihan ako ang langit, alam, kanimo. Pagkatamis o pagkanindot sa saad sa Ginoo. Marang dili nato ipakaulay bili ang pulong sa Ginoo nga final impenitence. Nga bisag naa na sa ngilits kamatayon, kanang tawhana mamalibad yun. Di yun maghinulsol. Hindi sa katao nga nabantog to siya siyang pagkasugarol, pagkatikasan, pagka magtigbuhat o malaway hangtod na sakit. Yan niabot ang pare, kay kikuha siya ang asawa. Isuko ba't? Ano ganda magkagpare dali. Wa ko'y gusto ko nga magparog sa akong gugalingon. Ayun ang pare. Basta ang pare ni Gondong, ayaw pangingon niya na. Pare ko, giordinahan ko ang gahom sa Ginoo, dihog sa Espiritu Santo niya kanako. Maglipay ka. Kaya niya ako mapasaylos tanan nimong sala. Kaya niyo na Ginoo dawata ang Espiritu Santo. Ug bisag kinsang sala ngayong ipasaylo, napasaylo na. Katagan ko gahom sa Ginoo. Isip pare, San Juan 20, versikulo 22, 23, niyo na Ginoo dawata ang gahom. O ang sala ngayon yung gipasaylo, napasaylo na. Busa, ayaw pagunahunag dautan. Duol na kayo ang imong kamatayon. Duol na sa kamalangit. Kaya di ako rin pagtabang kanimo, aron pagpasaylo si mga sala. Gisikaran no pare. Natumbag ko no pare. Balik yun no pare dong. Ani ang Santo Kristo. Siya, gilansag sa krus tungod kanimo, kanato, aron pasaylo atong mga sala. Tuo kaniya, higugma siya, kay pasayloon ka kaniya. Kini si Kristo, patira na pare, kapit mo sagdan. Hagto ng tao katong bangis kayo, niut nga. Paghuman ng bugto ginawa patay. Mapasaylo katong tawhana. Nga bisan ginaitol nas pare, ang katarungan sa kinabuhing dayon, o ang pasaylo sa tanang nga sala, gibalibaran pa, gisikaran pagkaduhang pare, naut ni Yagunto, bugtong ginawa patay. Wag ito siya kinulsol. So mo na nga kanang maong tao nga dili maghinulsol bisan sa ngilits kamatayon, mo na nga lanog final impenitence. Ngantod sa katapusan gutling sa kinabuhi, bisag na itulon pa ka sa nga ni Kristo, di gyud modawat ni Kristo, igisalikway gyud si Kristo, ug kanang tawhana mo gunto ang pinal ditso patay. Nga wa na kay nulso. Sa moda ang atong ipahinumdum nga dako kay gugma ang Ginoo kanato. Labi na karon nagsaulog ta
sa kasakitan sa Ginoo, way laing tuyo. Way laing dahom sa Ginoo sa iyang gihimo sa pagpasakit gikas Jerusalem pas ang krus ngadto sa bukid-bukid naman ang Kalbaryo. Dito na ut nga siya samtang ulata, giludan, gidungga ang iyang kilid o niduko siya namatay. Pero wa muhunong pag-aga siya dugo sa pagpasaylo sa pagkasasala nga makasangpit. My Jesus, Lord Jesus, I love you. Save my soul, O Lord. Ginoo Jesus, nahigugma ko kanimo. Pasaylo ako sa akong tanang nga sala. Pasayloan kita sa Ginoo. Hangtod karon ang iyang mga kamot gibukhan aron sa pagkakos kanatong makasasala aron kita maluwas. Okay, salamat kayo sa mga pangutana nga atong nadungog karon ug nya balik ta ni Brother Aling Bacalso aron mabinaw na to ang ubang ngutan. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana nga gipadala. Unya wa may lain pa Brother Sok nya daghan man kayo ang iyang gusto nga ipangutana atong tawgon si Brother Alvin Masicampo gikan sa Negros Occidental. So may gabi pag-usab mga kaigsunan. Ang akong pangutana Brother Sok, sumala sa pinadayag 13:18. Kining gipamulong dinhi or bisyon ni San Juan, nahitabo na ba ni siya or taliabot pa lang? Mao ra ko pangutana Brother Sok. Kanang pinadayag 13:18 naghisgot sa usa ka mananap nga mapintas. Nato na basahon no, kay nindot man ni pagka sulti dinhi sa pinadayag 13:18. Jogaling, play recording atong light during. Kaya ito ning waman ba ilog atong hayag duling. Kaya itong basahon ha, pinadayag 13 Adera. Atong ini basahon kaya importante kani. Ini duling padulog ko no. Yara. 13:18. Dinhi ani ang kaalam. Ang may salabutan isipon niya ang numeros mananap nga mapintas. Kay kini mao ang numero sa tao. O ang iyang numero 666. Pero musipog tagyo tayo sa 16. Ano may bawa na to kung saan nindawana. O gibuhat niya nga mapatikan ang ilang mga kamot nga tuo o ang ilang agtang ang tanan nga mga gagmay o mga dagko ang mga dato o mga makabus nga may kagawasan o mga ulipon. 17. O nga walay bisan kinsang arang makapalit kung makabaligya gawas sa patik bisan sa ngalan sa mananap nga mapintas nga ang numero siya ngalan 666. Hinanglan ang kaalam o ang salabutan isipon niya nga ang numeros mananap nga mapintas kay kini maong numero sa tao ang iyang numero 666. Now, pagkutana kung nahitabo na ba niyo ba? Now, ang kahulugan ini naghisgot og mananap nga mapintas. Tao ni siya nga bangis. Tao ni siya nga adunay kasilag sa unsa man nga mga gitukod o gibuhat sa Ginoo alang sa atong kaluwasan sa yuta. Og siya sad dili mahadlok sa paglutos o pagpamatay niya atong mituo ni Kristo. Kay siya mananap nga mapintas. O kini siya dunay numero unong kagatos o kanuman o gunong 666. Now, kung atong tanaw ng hulagway nining mga mananap nga mapintas, nahitabo na ni. Kung may musang, may tabo sa mabot. Si Cesar Nero, sa tuig 64-68, nadlok siya. Tungod sa pagkakita niya sa pagtubo sa kidaghanon sa mga Kristohanon nga mituo ni Kristo. Di mahiyap
tanaw niya nga ang mga katauhan sa Dios, labi na ni San Pedro, miadto migugol siyang panahon sa pagwali sa may balita sa kaluwasan ni Kristo. Ug dili lang pagwali, ang iya makamot nga ihikap sa mga buta, makakita, mga masakiton mamaayo. Bisan nga ni katong patay nga iyag-yagian, naigo siya nga nino, nibangon, nayo. O sa kabatanon nga dalagita nga, Diyos nun kayo namatay. Kung bisaka siya dito. O ang inahan mingon, Nyur, patay na ba na? Ina siya, dili siya natulog. O ningon San Pedro, pukaon lang nako siya. Tindog Dorcas. Nahibuong ang inahan kani, tindog ang maong batanon, buhi. O giwakli na niya ang habol sa kamatayon. So, wala nga, ang mga apostoles, by the way, duha gyud ka apostoles, San Pedro naguna, sunod San Pablo. Nga puting daghanang mga kinabig. Unya, si Nero, nagmando na, nga di na nin maato, pagkatakhan na sa mga mituo ni Kristo, kaya mga wali ning natawhana, inubanan og milagro. Libo ka mga tao, makabig kada adlaw. Mo nang iyang yordiran nga, kining natawhana mo ni mo alsa, mo ni mo himog revolusyon bato kanako, patay ko. Morang sugdan na to. Kanang matahong, the Golden City, ang matahong nga syudad sa Roma, sunuga. Yan ang isugo iya magkauban. Paghuman guyura ang mga Kristiyanos nga mutanaw, o ingnon ninyo, nga mo testigos mo, nga nagsunog sa Golden City, mao mga Kristiyanos. Mao na nilampo si Nero, ug daghang kay mga Kristiyanos siyang ipamatay. Kaya ang pasangil nga, kining mga Kristiyanos nga mituo ni Kristo mo'y nagsunog sa Golden City, Roma. Mao na nga makalilisan. Matod pa ni San Pablo kay mga 10 years after gisugo mo sa Ginoo na 23, 11 sa buhat ningon si Jesus, Pablo, mayingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, moadto ka sa Roma. Ug dito San Pablo sa Roma, hilabihan inika katag nang hilabihan pagka nga mga Kristiyanos nga gipamutlag o gisunog, ang uban gipakao sa leon, pero wa gyud sang nisibo. Mao na nga mo nga mananap nga mapintas kadto si Cesar Nero. Mahimong may tabo ang mga persecution against Christianity, sila mahimo sa gyapon nga mananap nga mapintas. Pintas kay mopatay gyud sa matuo ni Kristo. Unya pintas tungod kay ang hinungdan dili sila gusto nga dunay mga Kristiyanos, mo na persecution. Karon panahon na dito sa Africa kanang Nigeria, dahil pare nga buhi pa kayo, gidakop sa mga tao nga kontra sa Kristiyanidad, gisunog nga buhi. Diya mo na, wag yun patya o sa una pasunog ka, samtang buhi pa siya, gidakutan, bubuag gas, sunog, mo na ang mangingig nga kinabuhi sa mga Kristohano. Mo na nga, kanang mong pangutana nga, nahitabo na ba ni, o umabot pa, doon na nahitabo. Kay ini tremendous persecutor of Christianity will be applied to that mananap na mapintas. Muna atong tubag sa pangutana, balik ta ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. Niya makaroon ang atong ginganlan og humanist o sa ka bantugan nga Bible researcher si Brother Rode Rakasa. Daghang salamat, Brother Aling Bacalso, Brother Sok Fernandez, ug sa tanan gyud natong listeners ning atong programa, pahayagan sa kamatuoran, labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City, nila ni Erwin Gukong, Winnie Miro, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan, maayong pagpaminaw, ug karon magsok, aritas kasulatan sa Salmo 10:5. The wicked succeed in everything they do, and they sneer at their enemies. Ang mga taong dautan, mulampos kanunay sa tanan nilang buhaton, ug biay-biayo nila ang ilang mga kaaway. Salmos 10:5. Ang mga taong dautan, mulampos kanunay sa ilang mga buhaton.
Sa panultihon 2:22, sa maing balita, Biblia na kanayon, God will snatch the wicked from the land and will snare, but pull sinners out of it like plants from the ground. Ang mga taong dautan, hinginlan sa Diyos, gikan niining nasura, og ibto niya sama sa sagbot ang mga makasasala. Panultihon 2:22, klaro kayo nga ibton sa Diyos ang mga makasala. Buot ipasabot, patyon ang mga makasala. Sa 1 Timoteo 1:15, sa may balita, Biblia na kanayon, tinuod og angay dawaton, nga si Kristo Jesus miani sa kalibutan, aron pagluwas sa mga makasala. Og ako ang labing dautan kanila. Unsay luwason ang mga makasala? Sa panultihon 2:22, patyon sa Dios ang mga masala. Unsaon man pagluwas anay madud? Iya man ning patyon. Palayo ko og patinaw ni Bradso. Salamat kayo, Brad Rudy Racasa, ang atong Master of Bible Contradictions. Kinis, Brad Rudy, may nugdanon kay ni siya, kay muuni siya mo ablis Biblia, niya makita diya ang mga panagsumpakiay sa Biblia, na mga pulong sa Biblia nga makontra sa kinaiya sa Ginoo, murag mo pabor nga to sa mga makasasala, makalilibog. Ona nga, that is Rudy Racasa, Master of Biblical Contradictions. Pero ang tinuod og nga kamaturan, nga wa ginay kasumpakian, wa gay magsumpake sa mga pulong ug buhat ni Kristo. Kaya nasuhat nga ang Diyos dili masayo, ang Diyos mataro. Sa Números 23:19, nga ang Diyos magkagagahom, malamot, ang Diyos dili sa mas tao. Mao nga makalilibog ni. Kay matud pa ni Brad Rudy sa Salmos 10 versikulo 6, gingon nga ang mga dautan sila magmalampuson sila mga tinguha o sila biay sa mga matarong. Nya sa panultihon 22:20, ang dautan hinginlan, silutan. Pero may buong sa ta, matud pa ni Brad Rudy, kaya naa sa 1 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15. Walay laing tuyo sa pag-anhi ni Kristo gikan sa langit padung sa yuta, aron pagluwas sa makasasala. Ug ako ang labing makasasala, matud pa ni San Pablo, nga Saulo ni kanyadto maglulutos sa mga Kristiyanos ug nahimong San Pablo. Mura nga ang makalilibog nato nganong ang mga makasasala pagkasilutan, ang makasasala ibtun, ang makasasala silutan sa Diyos. Oh, sa may kapuslanan ini nga naa sa 1 Timoteo Kapitulo 1 versikulo 15, si Jesus gikan sa langit mianhi aron pagluwas sa mga makasasala. Akong labing makasasala, matud pa San Pablo. Pero siya mo luwas makasasala. Sa man ay paghusay kung ang makasasala iyang gugdon, iyang patyon, o iyang pang silutan. Mao na pagutanan, Brother Rudy. So, tinuod nga sa atong pagpasiklap lang sa duha ka teksto, makaigon sumpake magyuni. Kay gugdon sa Ginoo, silutan sila, niya patyon. Samtang nga ningon si San Pablo, wala yung tuyo paghani ni Kristo, pagluwas sa makasasala. Saan ni pagluwas nga yung patyon? Mo na pangutanan, Brother Rudy. Kining po nga patyon di sa Biblia, doon ay duha ka kahulugan. Ang una na sa Ecclesiastes 12:7, nga kung ang atong panahon mabugtuan ta sa atong kinabuhi, ang atong kalag mubiya sa atong lawas. Ang kalag mubiya sa lawas, ang lawas balik sa abo, ang kalag balik sa Ginoo. Mo ni nga na to kamatayon nga luwas no. Pero sa 15:20 sa Biblia, sa Ezekiel, nag-ingon nga ang makasasala silutan si Ginoo ngadto sa kalayo sa impierno
kung wala siya maginulsol. So, ang husay nga there is no such contradiction. Nga gitawag sa Ginoo makasasala, daghang makasasala, nagasantos, Maria Magdalena, katong babae nga daghang kay buhat nga malaway, nga katong tulisan diya sa cross nga gingna ni Kristo nga ingon man to siya, Ginoo, kung tuwan na kasi mong gingharian, hinumdumi ako. Nga ingon mas Kristo, Oje me in paradiso. Dili ka hinumduman ko ikaw. Karong adlaw, dadon ta kas paraiso. So, namalagi, mga makasasala nga giluwas Ginoo. Ambot na ipasaputan ng ibdon niya silutan sa kamatayon, mo ng kamatayon nga espirituhanon. Atong kalag o kalag sa makasasala, nga wa mo biya sa bisyo, biya sa dautan. Hiyaptas kamatayon, itambog yun na sa impyerno. Mo ng kamatayon ang ingon diya sa Biblia, kamatayon sa makasasala. Mao ang pagsilot kanila dito sa kalayo walay katapusan. Pero kadtong mga maghinulsol ug nagbago, sama ni Maria Magdalena na santa, sama na itong diya sa kilid ni Jesus nga sa katulisan nagbasol, gisara niya karong adlaw, kuyog tas paraiso. Sa ito pa, gikinahanglan yun nga ang makasasala, makahinulsol, o makakabot siya sa kinabuhing dayon nga gitaganas Ginoo. Pero kung makinulsol, mo nang ingon ni Brad Rode, ibton niya patyon, dili na kamatayon nga lawas nun. Kamatayon nga kalagnon, dito sa impyerno, silot nga walay katapusan. Muna atong tubag sa may pagkutana ni Brad Rode Nakasa, balik na ni Brad Aling Bacarso. Salamat, Brother Sok. Nya doon naman gino siya paluap pangutana, Brother Sok. So atong paminawon si Brother Rode Rakasa. Daghang salamat pag-usap. Diya dito lang tablatsok kay ako rin shout out diya sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Doring Nakurda, Sani Andundon Lakasa, o ni Armando Gorgonio. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon dasok arita sa kasulatan sa Buhat 4:2. They were annoyed because the two apostles were teaching the people that Jesus has risen from death, which proved that the dead will rise to life. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tao ug nagsangyaw nga pinaagi ni Jesus mabanhaw ang mga patay. Buhat 4:2. Sa 1 Pedro 5:8, be alert, your enemy, the devil, roaring around like a roaring lion, looking for someone to devour. Pag maigmat kamo, kay ang inyong kaaway, mao ang yawa. Naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga nagmulog. Og nangitag tukbunon. 1 Pedro 5:8, ang inyong kaaway, mao ang yawa. Sa Mateo 5:44, miingon si Jesus, sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong makaaway, o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Ipahigugma na sang yawa. Ang inyong kaaway yawa, yan ingon ang Ginoo, higugma inyong kaaway. Akong pangutana ni Bladsok, makaako ba ka higugma sa yawa, Bladsok? Palayo ko nung patinawa ni Bladsok. Nagya po'y panagsumpakiay. Basa ni Brad Rode nga ang usa ka makasasala, ang unang yung kadlukan ng makasasala mo ninyawa nga matod pa sa gibasan Brad Rode 1 Pedro 5:8. Suroy-suroy, libod-libod ning manuway aron pagpangita siyang tukbunon nga mapildi na niya matambog siyawa. Kaya sagi paibaw ni Brad Rode nga ningon si Jesus sa San Mateo 5:34-40, versikulo 40. Higugmaa ang iyong kaaway. Kadtong nagdumot kaninyo pasilua, higugmaa sila. Karon kay ningon man Ginoo, kanunay gyud ninyong buhaton kining paghigugma sa kaaway. Karon kay yawa mao man ni atong kontra pag-ayo. Gisugo man sa Ginoo nga ipaghugmang kaaway. Wa man lagi mahigugmang ka. Mao lagi Ginoo mahigugma sa kaaway. Magipagukod sa mga anghel magbalantay aron dili siya ka pildi nato. So mo ning kontradiksyon. Nga ipahigugmang kaaway, pero nganong wa man nato higugma ang yawa. Mo ning pagutanan Brad Rode. Ang tinuod mo ang yawa usa ka dautan nga way kausaban.
Kay daghang mga tao magkasasala, may kausapan man. May pasaylosan nga madawat sa Ginoo. Pero ang yawa ko sa kadautan nga way kausapan. O sa kanang yung Ginoo nga higugmaan yung kaaway, gibutangan na sa paybaw sa Ginoo, higugmaan ang kaaway. Ayaw lang ng yawa, kaya di gyud mo usap. Oh, di mo gyud mo usap ang yawa. Ang tao bisag sa kadautan, mahimo man mo usap ang yawa, di gyud mo usap. Mao na nga wala siya ilabot nga higugmaon nato. Kay mo ni kaaway nga di gyud mo usap. Muna atong tubag sa may pagutana ni Brad Rudy de Casa, unya balik na ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Rudy Racasa. Nya Brother Sok ni aman ang usa ka atong higala nga tigpahuway sa adlaw Sabado. Atong tawagon si Brother Manny Saban. Salamat kay Aling sa mayong pagdawat nako niining kagabi una. Mura gamay na lang kita oras sa Baradsok. Kunya dili na ta maglangan oy. Ako sa day timbayaon akong manoy sa dili pa kumutana nga nasa barangay Toong, Sitio Kandahat nga tig paminawan sa DYHP Tataka RMN. O daghan salamat sa niya karon nagatambong diri sa Plaza Independencia. O karon dili na ko maglangan kang ang oras murag paspas gyud kay mudagan. Pradsok may gabi kanimo. Una na ako pangutana Pradsok. May tungod gihapon ni sa unang adlaw sa semana nga naabagi kay lig-on nga teksto nga naay sugo ang unang adlaw sa semana Domingo gibalaan o gipahulayan sa Ginoo o kana lang sa ang una na kong pangutana Pradsok. Salamat kay Dong Manny Saban. So, ang pagutana, klaro o tinaw kayo. Nga doon na ba'y mabasa sa Biblia nga kanang unang adlaw sa semana, Domingo man na, mabasa ba nga kana Sabat kunig papahulay? Kana. Ikaduha, doon na ba tayo mabasa nga ang Ginoo nagtamod nga ng Domingo nga ipapahulay? Yung Domingo nga ngayon na ito pagkabanhaw ni Kristo. Mao na ang pagutana. Ang tubag nato na sa Leviticus 23, versikulo 33, 34, 35. Ngayon dito nga, ang unang adlaw sa semana, primero ninyo to, inyong bantayan ang adlaw ng ipapahulay. Ang unang adlaw sa semana, adlaw nga way trabaho, nga bugat paghimuon. Adlaw sa pagampo ug pagsimpa, adlaw nga ipapahulay. Muna mabasa na to. Sa daang tugo na. Unang adlaw sa semana. So, Leviticus 23:39 magsugod sa 30. Leviticus 23 niya magsugod sa versikulo 33, 34 ngadto 35. Nga inyong bantayan ang adlaw ng ipagpahulay. Observe the Sabbath day. Yang unang adlaw sa semana, adlaw ng ipapahulay. Yang ikawalong adlaw sa semana, adlaw ng ipapahulay. By the way, unsa man ang unang adlaw sa semana? Nato sa kalendaryo, Domingo. Yang kanang ikawaw ka adlaw, unsa man na? Domingo gihapon. Kay katapusang adlaw semana sa Banduman. Kapito. Yang unang adlaw sa ang kapito sa Banduman na. Ang ikawaw, unang adlaw semana, Domingo man na. Kana kawaw kadlaw basa tanaw ang kalendaryo, di bang ipagkapito kadlaw Saturday. So next to Saturday is Sunday. Sa ato pa Sunday, ikawalo kadlaw. Gingan lang gyapon ipapahulay. Unya, ang mahitungod kang Kristo giyon sa niya pagtamod ang adlaw nga Domingo naa sa Juan 18, San Juan 18, San Juan 16 o versikulo 20. Nga sa unang adlaw sa semana mong Domingo, ang mga apostoles niya, yang apostoles nagtigom misaka sa sulod sa kabalay, aron dito magtigom aron pagsimbas Ginoo. O kadto adlaw nga Domingo, unang adlaw sa semana. O samtang ang mga apostoles nangadto na sa balay aron pagsimba, misunod si Kristo. Kuyog nila. O mingon nga itong Ginoo, Pax Vobiscum.
linatin man na, sabot nga, ang kalinaw na nauban kaninyo. So, kisa may tinubdan sa kalinaw, Diyos. Kisa tinubdan sa kalagsik na ito, pagkalagas sa ganang Diyos. Dito gyud sa presensya sa mga apostolis niya, sa adlaw Domingo nga itong Ginoo. Busa, naagaday mabasa. Na mabasa nga ang unang adlaw sa semana, Sabat, ipapahulay. Nasa mabasa nga itong Domingo, mihatag o pagtahod sa adlaw siyang pagkabanhaw. Kaya pagkabanhaw niya, Domingo man na. Mananaa sa Mateo 28, versikulo 1 ug 9, sa hubad from Greek to Cebuano, nangingon sa talitapos ng ipapahulay nga Sabado, may panagpanag ng adlaw Domingo, nga mao ang lain nga ipapahulay. So, kana dahil Domingo, mo na lain ipapahulay nga puli sa Saturday or Sabado. Mao na atong tubag, may pagutana ni Brad, yes, Manny Saban. Daghang salamat. Unya, doon na siya follow-up pangutana, Brother Sok. Follow-up ko, Brad Chok, sa imuhang tubag. Mudagan ko diretso sa referensya, Brad Chok, nga sinulat ni James Cardinal Gibbons, The Faith or Father, 1917. Ningon siya dire, Brad Chok, you may read the Bible from the Genesis to Revelation, in you not find single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day we never sanctify. Ningom lagi si Cardinal Gibbons, Bradzok, nga wala tayo mabasa nga gibalaan ang adlaw Domingo. Salamat kayo, Dong, atong pinanggang matana si Brad, yes, Manny Samban. So, iyang i-apply ang impresyon ni Cardinal Gibbons nga nag-ingon nga ikan sa Genesis, unang libros Biblia, hangtod sa pinadayag katapusang libros Biblia. Dili kakabasa nga ang Sunday adlaw nga ipapahulay. Sakto ba siya? Sakto, pero sa samang higayon, sipyat siya. Kaya kanang po nga Sunday, Domingo man na, ikaw kakabasa sa Biblia na. Kaya ang kalendaryo na himo nga gitamot sa Julian calendar. Sa man Julian calendar, kadto si Julius Caesar, emperador to siya, bright kayo, naghimo kalendaryo. Muna nga nag-Julian calendar. Pero giripine po ng iyang gibuhat nga kalendaryo ngadto sa Gregorian calendar. Kana sa Gregorio, pare na siya, naghimo siya kalendaryo. Mao na ganyan itong panahon na wa pa si Julian, wa pa si Gregorio, di ta kabasa o Sunday. Di sa ta kabasa sa pulong Saturday. Ang mabasa na to ng Sunday, unang adlaw sa semana. Ang mabasa na to sa Sabado, Saturday, mao ang ikapitong adlaw sa semana. So, mao na, sakto to siya. Nga, di ka kabasa sa Biblia kika Genesis nga dos pinadayag sa ngalan nga Sunday. Pero mahimo siyang masayop siya kung ingno niya nga way mabasa nga unang adlaw semana ipapahulay. Sayop siya diha. Ang sakto niya kay wa pa man mabutang kalendaryo. Wa pa man mabasa nga Lunes, Martes, Sabado o Domingo, wa pa man. So sakto siya na. Pero sa kahulugan nga walay unang adlaw sa semana nga tawgon siya ipapahulay, sipyat siya diha. Kaya bago man akong ibasa, Leviticus 23, onya versikulo 33 ngadto 39, kini inyong ipapahulay. This is your Sabbath. Ipapahulay man ang Sabbath. Sa mga adlaw, unang adlaw sa semana, kini ang adlaw nga ipapahulay. Way buhat nga buluhaton nga bugat nga himuon ini. Leviticus 23:29. So, naa sa Biblia. Pero the word nga Sunday, wala. Sakto siya na. Pero kung iyang ipasabot, nga way mabasa nga unang adlaw semana, muna Sunday, nga kana ipapulay, sipyat siya diya. So muna itong tubag sa pangutana, may pangutana ni Dong Manny Samban. Salamat kayo. Brother po, napupos naman ang oras nga gihatag sa DYHP, Brother Sok, sa imo na lang pasalamat sa tanan. Pasalamat ato sa magagahom natong amahan, natong manunubo si Jesus nga nagpadaka nato sa mga kaigsunan nato aron maminaw
gikan sa atong Plaza Independencia o madungog ta sa DYHP RMN Tatak Cebu. Doon ako suri-suri sa bukid ko siya. Sok, salamat kayo. Ano ba? Nakadungog din ninyo na sa Plaza Independencia. Madomingo na ko. Salamat kayo dong. So, mao na nga pasalamat sa ta sa naminaw nato. Kanina si Alvin, si Alvin Negros Oriental, Occidental, Masikampo. Unya dayon ulahi mo si Brad Mane Samban, Seventh-day Adventist. Atong gitamod o gitahod ang tanan nga nangutana kanato, utos mahimo atong gitubag pinagi sa Biblia. Wa na magmugna o atong kugalingong manahuna nga mahimong masayo. So, salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin nato. Ato sa daing pasalamat ni Sister atong kanunay nag-ampo sa mga Catholic faith nga kanunay kuyog sa atong tulumanon nga mao si Sister Sister P. Barino si atong mga kauban Brad Adam Ampir, si Cesar Lindo, Sulping Algeri, si Emily Albano, Brad Adam Ampir, mga kaigsunan nato nga kanunay kuyog sa pag-ampo o kuyog sa mga panalangin nato. Ang Diyos, mga uban ka nato, tagbo tapuhon, usa ka pahinumdum o usa ka palipay, ang Talisay City nagahimo pagpadayag sa ilang pasalamat. Pasalamat nga doon ni Mayor Samsam kay yatong mga biktima nga mga pila ka libo ka panimalay na wadag balay gidlampo sa Bagyo Pino. Wa tay kapuy-an. Gipalaw na sa mayor sa mga eskwelahan nga dagko, mga gym, basketball courts, napuno sa mga kaigsuunan nato, mga pamilya nga walay kapuy-an. Pero gipakaon sila buntag paniud ko panihapon. Og ang mayor nangita kayong paagi nga sila maka pahiluna kini nga itong mga igsuon nga nawadag panimalay. O gusto ni mo pagpangita sa mayor sa mga barato-batong mga yuta nga mapalit niya aron magkapahiluna kini nga itong mga igsuon. Kini ang mga pasalamat sa atong mga Talisaynon nga biktima niya itong magkalilisa nga ingno na itong nagdaglapok na baha o daghang kay mga balay nagahanaw. Ang Diyos magapanalangin nato.